So magandang araw po sa ating lahat, lalo higit po sa ating iginagalang na guro, si Ginang Jesseme Recto. So ngayong araw po, aking tatalakayin ang panitikan hinggil sa karapatang pantao at dignidad ng tao. Alam naman natin na ang panitikan, ito ay hindi lang kwento, hindi lang ito isang tula o nobela, ito ay salamin ng ating lipunan. Dito natin nakikita kung paano ang mga karaniwang tao tulad natin ay lumalaban, umiiyak at syempre umaasa. At sa bawat takda, naroroon ang panawagan para sa karapatan at dignidad ng bawat tao. Tulad ng ating pinag-aralan sa nakaraang talakayan, alam naman natin na ang karapatang pantao, ito ay mga karapatang likas sa bawat tao mula sa ating pagsilang. At hindi ito ibinibigay ng gobyerno, hindi ito ibinibigay ng simbahan o ng lipunan sapagkat ang karapatang pantao, ito ay likas sa atin bilang isang tao. At syempre, ito ay batayan ng kalayaan natin. Ito rin ay batayan ng ating hustisya at kapayapaan. Kapag may paggalang sa karapatan, may kalayaan tayong ipahayag ang ating mga sarili. At kung may hustisya, syempre, nagiging posible ang kapayapaan sa ating lipunan, lalo higit sa ating bansa na Pilipinas. Kung ang hustisya ay naririyan, posible na magkaroon ng kapayapaan na sa ating bansa. At ang mga karapatang pantaong ito ay nagpoprotekta sa ating dignidad bilang mga tao. At ito ang nagsasabi na walang sino man, anuman ang estado sa buhay, ang may karapatang alipinin o bastusin ang pagkatao ng iba. At ngayon aking ibabahagi sa iyo yung mga paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng diktadura. At kung ating babalikan yung kasaysayan, maraming mga paglabag sa karapatang pantao ang nangyari sa panahon ng diktadura sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At noong panahon ng kanyang panunungkulan, napakaraming Pilipino ang pinahirapan, tinorture at basta na lang nawala. At tinatawag silang desaparecidos. Ang kalayaan sa pamamahayag ay pinutol, di ba? Ang mga mamamahayag ay pinatahimik at kinulong dahil lang sa pagsasabi nila ng katotohanan. At sa panahon din ng diktadura, nagkaroon ng militarisasyon. Ginamit ang takot bilang sandata para mapatahimik ang sambayanan. At lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng pamahalaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong martial law. Ang martial law, ito ay isang panahon na nagturo sa atin na ang labis na kapangyarihan ay nagdudulot ng pang-aabuso kapag walang pananagutan. Narito ang mga hakbang upang mabigyang proteksyon ang ating mga sarili, ang ibang tao o mga mahal natin sa buhay laban sa mga paglabag. Pero hindi natatapos sa kasaysayan ang laban para sa karapatang pantao. Ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaraming mga hakbang upang maprotektahan tayo laban sa mga paglabag nito. Una, ay maaari tayong dumulog sa Commission on Human Rights o CHR. Ang Commission on Human Rights or CHR, sila ang nag-iimbestiga at tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Halimbawa, kung ikaw ay ginahasa, kung ikaw ay minaltrato, ikaw ay sinaktan, maaari mong idulog sa kanila upang bigyan nila ito ng aksyon at ikaw ay magkaroon ng mapayapang pamumuhay. Ikalawa, meron tayong mga abogado sa Public Attorney's Office na nagbibigay ng libreng tulong sa mga mahihirap na biktima ng karahasan o diskriminasyon. Ikatlo, meron tayong edukasyon sa karapatang pantao. Kapag alam natin ang ating karapatan,
syempre mas madali itong ipaglaban sapagkat ang kaalaman ay sandata laban sa takot at pang-aabuso. Kaya napakahalaga ng edukasyon o pag-aaral natin sa ating paaralan sapagkat ito ang nagiging susi upang malabanan natin ang bawat diskriminasyon, bawat karahasan na nangyayari sa ating lipunan. Sabi nga, ang ating kaalaman o yung mga impormasyon na ating napapag-aralan sa ating paaralan, ito ang magiging sandata natin laban sa takot at pang-aabuso. At higit sa lahat, nagsisimula ito sa respeto sa karapatan ng iba. Kung marunong tayong rumispeto sa karapatan ng iba, tunay na magkakaroon ng mapayapa, masaya at maayos na pamumuhay sa isang komunidad. At ang tunay na tagapagtanggol ng karapatang pantao ay hindi palaging abogado, hindi palaging aktivista, hindi palaging may mataas lamang na pinag-aralan. Minsan, siya yung isang ordinaryong tao na marunong rumispeto. Kaya napakahalaga na kahit tayo ay hindi nakapag-aral ng mataas na pag-aaral, kung marunong tayong rumispeto, ay magkakaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Sunod naman ang state obligations. So sa state's obligations, meron tayong tatlong pangunahing tungkulin. May tatlong pangunahing tungkulin ang pamahalaan pagdating sa karapatang pantao. Una, respect. Pangalawa, protect. At ang pangatlo ay fulfill. Unahin natin ang respect o sa Tagalog ay respeto. So ang respeto, ito ay sabi nga ay kailangang iwasan ng gobyerno ang paggawa ng mga batas o mga aksyon na lumalabag sa karapatan ng tao. Kailangan nilang irespeto ang karapatang pantao. Halimbawa na lamang kapag gumawa ng batas ang mga mambabatas hinggil sa sexualidad, the same-sex marriage, o kapag kanila itong kinontra, malalabag yung karapatan ng mga tao na i-express ang kanilang nararamdaman o ang kanilang gusto sa kanilang buhay. O halimbawa na lamang, yung karapatang pantao na yung karapatang mabuhay, gumawa sila ng batas na lahat ng magkakasala ay pupugutan ng ulo o bibitayin. Ito ay lumalabag sa karapatan ng pantao. Lalo higit sa bansang Pilipinas, tayo ay Christian country, maraming mga Kristiyanong nabubuhay o nakatira sa bansang Pilipinas. So hindi dapat tayo gumawa ng batas na lalabag sa karapatan ng mga tao. Pangalawa, protect. Protection. Responsibilidad ng gobyerno na tiyaking ligtas ang mga mamamayan laban sa pang-aabuso, kahit pa mula sa ibang mamamayan o pribadong grupo. Napakahalaga na dapat pinapalakas nila ang sandatahang lakas upang maaari manakop o lumusob ang mga kaaway o terorista o ang ibang bansa, ay handa silang ipaglaban at ipagtanggol ang ating bansa. Pangatlo, fulfill. Dapat silang gumawa ng mga programa at mga serbisyo upang mapanatili ang dignidad at kabuhayan ng mga tao. At kung magagawa ng pamahalaan ng tatlong ito, yung respeto, yung proteksyon at yung fulfill, ay makakamit natin ang lipunang may katarungan at may respeto. At ngayon naman, tayo ay dumako sa non-state obligations. Sabi nga, hindi lang pamahalaan ang may pananagutan. Tayo rin bilang mga mamamayan ay meron tayong tinatawag na non-state obligations. Una, ang irespeto ang karapatan ng iba kapag iginagalang natin ang damdamin at pagkatao ng ating kapwa. So, naisa sa buhay natin yung essence ng karapatang pantao. Ikalawa, ang tumulong sa pagpapalaganap ng karapatan. So, maaari tayong gumawa sa simpleng paraan. Halimbawa na lang ay pag-akay sa mga nangangailangan, pakikinig sa mga inaapi o pagtindig sa tama kahit ito ay napakahirap. Tayo mismo ay pwedeng maging tinig ng pagbabago. Lalo higit tayo bilang mga kabataan, malaki ang ating impluwensya sa pagpapabago ng ating lipunan. Yung simpleng ating pakikialam sa mga isyong panlipunan
So tayo ay makakatulong na para iangat ang ating bansang Pilipinas. Yung ating simpleng pagpo-post, yung ating simpleng pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa ating lipunan, malaki nang maitutulong na ito upang maimulat ang mga mata ng mga Pilipino o ng mga mamamayan sa mga nangyayari sa ating bansa. Lalo higit na tayo ay nakakaranas ng korupsyon sa ating pong bansa. Kaya tayo bilang mga kabataan, malaki ang ating maitutulong upang maging bago at magkaroon ng bagong simula ang ating bansa. Sunod naman po ang human rights abuses. So sa human rights abuses, meron tayong dalawang uri ng paglabag sa karapatang pantao, yung by commission at by omission. So sa by omission, ito ay kapag mayroong aktual na pang-aabuso tulad ng torture, pagpatay o illegal na pag-aresto. So habang naman ang by omission, ito naman ay kapag may nakitang mali pero piniling manahimik. So minsan, ang pananahimik ay kasalanan din. Ano po, sabi nga nila, ang hindi kumikilos sa harap ng mali ay nagiging kasabwat ng pang-aapi. Ano po? Next naman ay ang misconceptions on human rights. Ano ba yung mga misconceptions on human rights? So marami pa rin ang mayroong maling pag-unawa sa karapatang pantao. So ang ESC rights, ito ay mga karapatang pang-ekonomiya, panlipunan at kultura. Ano po? Tulad ng karapatan sa edukasyon, karapatan sa trabaho at maayos na tirahan. Ang CP rights naman, ito naman ay karapatang sibil at politikal, tulad ng kalayaan sa pagsasalita, 'di ba? Kalayaan sa pagboto at pagpili ng relihiyon. Ngunit ang mahalagang tandaan natin, lahat ng karapatan ay magkakaugnay at pantay ang halaga. Hindi pwedeng sabihin na mas mahalaga ang isa kaysa sa iba. Dahil kapag may isang karapatang ninakaw, naapektuhan ang buong pagkatao ng isang tao. At ngayon naman po, aking ibabahagi sa inyo ang akda para kay Soledad Buenavista na may pamagat na Ang Pokpok Naming Ina. Ito po yung akda ni Dianjo Jurilia Mantiles or Mantiles. Ito po ay isang makabagbag damdaming kwento ng isang ina na si Soledad Buenavista. Siya po ay isang ina na sa kabila ng kahirapan ay handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Kahit kapalit nito ay ang kanyang dangal sa mata ng lipunan. Sa kwento, makikita natin ang karapatang pantao sa perspektibo ng mga mahihirap at inaapi. Ipinapakita kung paano ang lipunan ay mabilis manghusga, ngunit mabagal naman umunawa. So ang akda na ito ay isang paalala na ang dignidad ay hindi nasusukat sa propesyon, kundi sa kabutihan ng ating mga puso. Sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ng isang ina ay nananatiling pinakamatatag na simbolo ng dignidad. At sa pagsusuri ko naman ng akda, makikita natin na ang tema nito ay tungkol sa sakripisyo ng isang ina, na si Soledad Buenavista ay larawan ng napakaraming kababaihang Pilipina na pinupuna, minamaliit, ngunit patuloy na nagsasakripisyo para sa pamilya. At kung ating babasahin ang buong kwentong ito, ang aral na makukuha natin sa akda na ang karapatan at dangal ng isang tao ay hindi dapat ibinabase sa kanyang nakaraan, hindi dapat ibinabase sa kanyang propesyon, kundi lahat tayo ay may karapatang respetuhin at pakinggan. Ang akdang ito ay malalim na ugnayan ng panitikan at karapatang pantao dahil sa bawat linya, pinapaalala nito na sa kabila ng kahirapan, ang pagkatao ay nananatiling banal. So, ito naman yung mga mahalagang kaisipan. Ano po? Siyempre, sa lahat ng ito, meron tayong tatlong bagay na nais kong bigyang diin natin. Una, ang karapatang pantao ay tungkulin ng lahat.
tungkulin nating lahat. Hindi ito responsibilidad ng iilan, kundi ng bawat isa sa atin. Pangalawa, ang paglabag sa karapatan ay pagkitil sa dignidad natin. Kapag hinayaan nating apihin ang iba, nawawala rin ang ating pagiging makatao. Pangatlo, ang panitikan ay salamin ng ating lipunan. Dito natin nakikita ang mga laban at pag-asa ng mga tao. At ang panitikan din, ito ang boses ng mga walang boses. At sa kahulihan, sa pagtatapos, nais kong iwan ang mga salitang ito. Ang karapatang pantao ay hindi lamang batas. Ang karapatang pantao ay buhay. Habang may mga taong inaapi, dapat may mga pusong lumalaban. Habang may panitikan, may pag-asang hindi tuluyang mamatay ang dignidad ng tao. Dahil sa huli, ang karapatang pantao ay hindi lamang konsepto. Ito ay pag-ibig, paggalang at pagkilala sa pagkatao ng bawat isa. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig ng aking pong talakayan o ng ating talakayan sa oras nito. At nawa, meron kayong mga natutunan na mahalagang mga kaisipan, mga impormasyon na magagamit natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang dapat napakinggan, kundi dapat na isa sa buhay.